Bago panoorin ang video, mag-subscribe muna sa channel ng Nature Ba sa pamamagitan ng pag-click sa mag-subscribe at kampanilya para maabisuhan sa bagong video. Kumusta Nature Ba? Ayos ka lang ba? Ang pagkain ay itinuturing na isa sa mga kasiyahan sa buhay, ngunit sa oras ding iyon, maaari tayong pumili ng mga masusustansyang pagkain na magpapalusog sa ating katawan at tutulong sa atin na mapanatili ang mabuting kalusugan. Ngunit, pagdating sa paggawa ng masarap na pagkain, hindi lang ito tungkol sa pagpili ng mga pagkain. May ilang mga gawain na karaniwan nating ginagawa pagkatapos kumain na maaaring magdulot ng masamang epekto sa ating katawan. Sa video ng ngayon, ipapakita ko ang 6 na bagay na hindi mo dapat gawin pagkatapos kumain, tulad ng pag-inom ng tsaa. Maaring bago sa iyo ang impormasyong ito. May ilang tsaa na inirerekomenda para sa mas maayos na pagtunaw ng pagkain. Ang problema ay ang mga tsaa ay naglalaman ng phenolic compounds na maaring pumigil sa pagsipsip ng bakal ng ating katawan. Gayunpaman, kung mahilig kang uminom ng tsaa pagkatapos kumain, piliin mo yung may mga katangian na nakakatulong sa pagtunaw ng pagkain, tulad ng green tea, alpha vaca, sambong, romero at manzanilla. Paninigarilyo. Sa totoo lang, walang tamang oras para manigarilyo. Ang sigarilyo ay may higit sa 4,500 na chemical na lubos na nagpapataas ng posibilidad na magkasakit ang naninigarilyo. Kahit na maraming impormasyon laban sa paggamit ng sigarilyo, may mga tao pa rin na hinahanap at mas gustong magsindi ng sigarilyo pagkatapos kumain. Bagaman walang matibay na ebidensya, pinaniniwalaan na ang paninigarilyo pagkatapos kumain ay maaaring magdulot ng ulcerative colitis at lalo pang magpalala ng irritable bowel syndrome. 3. Matulog pagkatapos kumain, dumarating talaga ang pagnanasa na matulog sandali, hindi ba? Kahit na parang hindi mapigilan ang ideyang ito, ang pagtulog pagkatapos kumain ay direktang nauugnay sa labis na katabaan. Bukod pa rito, ang pagtulog ng busog ay nagpapataas ng posibilidad ng pagkakaroon ng reflux dahil depende sa posisyon ng iyong paghiga, maaaring bumalik ang bahagi ng gastric juice at pagkain at magdulot ng pakiramdam na parang nasusunog. Aksyon. Ang mga taong umuungol at natutulog ng busog ay naglalagay ng malaking presyon sa kanilang diaphragm na maaaring direktang makasama sa kalidad ng iyong tulog. 5. Kumain ng prutas. Ang mga prutas ay masustansyang pagkain, ngunit mahalaga rin kung kailan mo ito kinakain. Kapag kumain ka ng prutas pagkatapos ng isang pagkain, madalas itong nananatili sa tiyan at natutunaw kasabay ng ibang pagkain, sa halip na bumaba agad sa bituka para maproseso. Sa panahong iyon, nagsisimula itong mabulok sa tiyan na maaring magdulot ng kabag. 6. Maligo. Malamang narinig mo na kailangan ng ating katawan ng maayos na sirkulasyon ng dugo para magawa ang iba't ibang gawain at hindi naiiba ang proseso ng pagtunaw ng pagkain. Pagkatapos kumain, tumataas ang sirkulasyon ng dugo sa bahagi ng tiyan, ibig sabihin, mas maraming dugo ang dumadaloy papunta sa ating sistemang panunaw. Naliligo tayo ng lubos tulad ng sa bathtub, dagat o swimming pool. Ang katawan, kapag nakalubog sa tubig, inilalaan ang sirkulasyon ng dugo papunta sa mga dulo ng katawan upang mapanatili ang tamang temperatura ng katawan at mapadaluyan ng dugo ang mga kalamnan. Ang prosesong ito ay maaaring makasagabal ng husto sa pagtunaw ng pagkain, kaya't mas mainam na maghintay ng hindi bababa sa 1 oras bago maligo ng ganito. 7. Maglakad. Tulad ng prutas, ang paglalakad ay maaaring hindi maganda para sa pagtunaw ng pagkain, depende sa oras kung kailan ito ginagawa. Kaagad pagkatapos kumain, ang simpleng paglalakad ay maaaring magdulot ng acid reflux at hindi natunawan, ngunit pagkatapos ng 30 minuto ang paglalakad ay nagiging kapaki-pakinabang para sa pagtunaw ng pagkain at maaari pang makatulong magsunog ng ilang dagdag na calories. Meron ka bang anumang tip o suhestyon ng paksa na hindi mo pa alam? Nagustuhan mo ba ang video? Ay like, mag-subscribe at i-on ang notifications.